kang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Yes, otro magandang morning mga kasangkayan. Adi kita, nasulod na hataramdan na sumatistihanon. Pan Friday na nga edisyon, March 6, 2026. And kaupo niyo, hiday sila sa Bilizar hanggang 10 o'clock. Yan na nga aga. So, kumusta ton aton biyernes nga adlaw? Paadaw, mapaso na iton aton panahon. Feel ta na iton summer heat. Amo nga kailangan na natin adton na mga klasin, mga panapton nga medyo manipis, no? Mataghum abaton. Yung timbos na ba niyo ito yung mga jacket? Ang mga kanon panhagkot, Kasi bagahit magdedero-diretso na ito natin mapaso nga panahon hapag sulod naman iton summer. Pero so far, waray pa man formal na anunsyo. Iton DOST Pag-asa, iton na opisyal nga pagsulod iton summer. Pero yan na, ato na enjoy iton maupay nga panahon. Paborable para aton mga maglalaba this early. Aton waray mga buruhatan yan na. Nakalabutan ha negosyo ha trabaho, pwede na maglaba, sigurado nga daan niyan nga kalup. Amo ina magmamara. Pero didihan atin programas, sumatistihanon. Matutok naman kita aton mga balita lokal, mga hitabo, tikang din ito na aton probinsya, tikang din ito na aton syudad, pwede gihapon regional news. So, sa mga importante, syempre, national news, bisan pa international news, labi na ito nagpapadayon, nga tensyon, kasamok dito sa Middle East. Damo ito na aton na mga overseas Filipinos, amo in gusto na manguli. Ansa na matagan hirahin na kaangayan nga ayuda paggiya tika kiton mga hintutungdan nga ahensya iton aton gobyerno didto nga dapit. Ngan syempre adaliwat iton aton naman pagtutok
pagtutok para naman hadto nagpapadayon. Pag hinangpos, ito nagpapadayon nga Eastern Visayas Regional Athletic Association meet Habaybay City. Oo, kasi hanggang bukas na lahira, no? Na natin nakuha may ada ng mga championship games nga nakalatag para yan ang adlaw. Partikular na adton basketball for championship. Kanan na Valiant Hawks, Eastern Summer Division. Nada naman hiton na Ormoc City Division, iton powerhouse nga division. Ito nag-uuna, no? Makusog manggo niya na nga laban. Mahugot iton na magiging laban, para iton championship yan nga aga. So go for gold, para iton natin Valiant Hawks. Nga nasugad man at liwat pagtatagdan syempre ito ni iba pa ni Radeda nga mga nakuha ng medalya, medal tally. Naton mahikitan kain na ba kita hiton pwesto, ano pa ba iton aton kaulangan nga adjustment nga kinahanglan buhatan hiton aton divisions, duduha nga division iton mga sports program ara umangat kita, no? Iton aton standing di dahil nga prestigiyoso nga sporting event iton Department of Education na haaton na rehiyon. Pamili na baya ini para iton palarong pambansa pero may ada na kita mga players, may ada na kita mga atleta na talaga kuan na hira na advance sa palarong pambansa. Unahan talaan na ito na kabutang iton aton panahon. Di ka nga DOST Pag-asa. Siyempre, pag-iyalagi hapon, kung kailangan ta ba magdara, payong, pero kung umadlaw talaga, need ta talaga itong payong. Sige, Northeast monsoon, amihan, aadto pa ha extreme northern Luzon. Tapos, ito nabibilin nga parte ito na aton nasod, aada na iton Esterlis. Upod na din Eastern Visayas, Eastern Samar, din syudad iton Borongan. Ito't mapaso ini nga hangin, tikang naman didiha sinirangan, tikang didiha Pasipiko, nga nagahatag ha atin hintalala nga madampog nga kalangitan, nga dahil danay madampog, nga danay may adaliwat mga pag-uran. So, paborable, labi na para to na aton mga magbabari na, Tapos pati haton mga magtatanom para naman yan nga summer. As in, paborable na pananom iton pichay. Kailangan magtanom kita, Kasi ito na tulo ka, tulo ka bugos, tulo ka puno, naabot na din 25 pesos. Didiya syudad iton Borongan. Pati naman mahal gihapon iton string beans, nga tanan nga mga produkto medyo may kamahalan, so mas maupay kung may ada kita mga kalugaringan nga tanom. So para to natin magbibiyahe, wala problema aton maglaland trip, aton importante la maghirot ka mo maghirot para malikyan iton mga disgrasya kalsada ngan para naman naton magbibiyahe kadagatan upod naton mga mangingisda in paborable liwat iton kondisyon hiton dagat. Nga dala 2.1 meters aton pinakahitaas nga balod nga pwede niyo ma-encounter haiyo pagbiyahe o haiyo pangisda. Kasi nasa ring itong DOST Pag-asa slight to moderate. Ito na balod dito na aton kadagatan din niya aton dapit. Mas mabarbarlidla dito Northern Luzon. Pero generally, maupay iton na kabutang iton aton na kadagatan, but just the same mas maupay lagyap iton mga naghihirot samtang adi iton biyahe kay danay naman iton nga natigdano nga mga pagmadlus. Alright, so yun ang mga oras. May ada na kita nakakarawat nga sinyalis in report. Aadi na halin yahi Ati Pen Pumida para haton iya balita. Radyo Pilipinas. Report. Ati Pen, magandang morning. Yes, good morning Daisy. Maupay nga aga nga dayto naton na mga listeners. Mga ka-live stream pareha nga adlawhan na Friday. Iton aton babalita may pagisumpay ini hadton accomplishment TESDA, Technical Education and Skills
Development Authority TESDA Eastern Samar hankanan 2025 ngan ano ba ito na paglalauma naman para yan ang 2026, although nagkamay-adahin pag-ubos an pondo kumparahan 2024, pero nga tanan ini nagamit 100% adun ira utilization rate han 2025 nga 72.4 million pesos ini. Adto naging budget ini para han alokasyon han TESDA Eastern Samar han school han last year, pero han 2024 subay hadton ato na pakaistorya ka na Dr. Antonio Waniwan, may dahadto 96 million pesos. So, han 2025 naman, 72.4, pero yan na, nga 2026, nakakuha inhirahin na pinakadako ng alokasyon di dahadto na GAA, adto na bugos, nga departamento, ahensyahan, TESDA. Ngan kita naman din ha Eastern Samar, yan na pala nga first quarter, may ada na iginalokar nga 30 million pesos nga pondo. Nganyan na naarangkada na yan nga 2026 pagkadamo ito na mga proyekto or ni na ato nilalaygay nga na para masaydan kita Daisy adi ato na pamatian dita na paglanganin pa hi Director Dr. Antonio Waniwan hito na TESDA Eastern Samar haya naman na pagpahamtang hadton accomplishment han irabuhatan han 2024 ngan kun piraba nga mga estihanon adton na benepisyohan. Adi hi Dr. Antonio Waniwan. Adi ako gihap na naman yan Provincial Director ang TESDA Eastern Samar, Director Antonio C. Waniwan, nagpapasabot amon accomplishment 2025 an amon mga big ticket project, usually ang mga scholarship programs na inahatag naton aton mga recognized and accredited schools in the province. Ang 2025 may naton na-receive nga total scholarship allocation amounting to 72,442,391.40 centavos. Iton hiya kapag-produce kita 2,599 nga mga scholars. Ito hiya nga itong budget or ito nga kadamuhan scholarship may naton 5 nga deliverables or scholarship allocation. May naton Coconut Farmers Scholarship Program. Ini in funds hangganan Coco Levy from PCA, and 2025 out of that 72 million, we only have 4,060,442 pesos, which is a total of 159 scholars. Then we have the private education student financial assistance, or we call that PISPA. This is for our private institution. This is our usual funding for Eastern Samar, amounting to 2,593,333 pesos, which would only have produced of that money of only 99 slots. Then we have this step for the special training for employment project or program. We have produced 728 scholars graduated with a budget allocated for us amounting to 14,083,469. May gihapon naton na training for work scholarship program or the so-called TWSP. We have produced 693 amounting to 14,719,988. And we also have the universal access to tertiary education program for diploma programs. Our 3-year diploma program, we receive subsidy from the government for our TESDA schools, for Banas, o sa Balanghiga, Esensa, Tataf. We have APITSI, a total of 818 slots, which they have funded us 36,793,670.40 centavos. We also have free competency assessment program for workers
which this would mean budget allocated from TESDA for industry workers who wish to apply for free assessment. So we have produced 102 slots amounting to 191,489. So this is a total of 2,599, with a total of 72,442,391 centavos. This budget actually is lower than our 2024 budget. But in comparison for the upcoming, or for this year, for 2026, we are expecting higher target or higher budget that is allocated in the GAA of TESDA. And we are actually expecting more budget for this year because there are additional budget or additional scholarship program that has been granted to us, like the Early Childhood Care and Development Services, or the ECCD. This is for our daycare center, daycare worker, should I say. So may allocation na hinihaya. And for last year, actually, we have produced 100 daycare workers. We have developed, or we have trained 100 daycare workers. For this year, we are expecting additional of 400 daycare workers for Eastern Samar. So, kasi we are targeting at least a total of at least 20 na mga daycare workers matrain na TESDA per municipalities. And this is going to be more target that is expected to be trained for this year. We are also allotted for this year more scholarship for bookkeeping. So more bookkeeping is given for this year, and we are also expected to be training for our prospective teachers, for our DepEd partners for this year. So yun, initially for 2026, for the first quarter, TESDA has received almost 30 million already. So this is the target, the budget that has been allocated for Eastern Samar for the first quarter. And we would expect that towards the end of the year, more allocation for our scholars that will benefit from our programs. So we assure you that most of our clients who wish to avail from us, then more scholarship program will be provided by us, and more beneficiaries will avail. So if you wish to ask for scholarship, feel free to proceed to our TESDA schools and the provincial office so that we can extend assistance for whatever scholarship program which we have offering in the province to be given to you. Thank you so much. Alright, so amad to kabarangay no, ang pahayag ni TESDA Provincial Director Antonio Waniwan, ayan paglaygay aton accomplishment nga mga pagbubuhaton pa no, gin ang mga programa nga mga skills training para yan nga tuig 2026. Ginauhag ni Waniwan ang mga estihanon, bisita la kamo ha TESDA Eastern Samar Provincial Office or nga da mismo hiton TESDA accredited nga mga institution para makapagpahimulos kamuhan mga scholarship program samtang ginpatapod ni Dr. Waniwan abton efficient abton igo nga pagpatuman hini nga mga programa. So dita na paglanganan bangin ada na ito na mensahe to na ato na Pangulo, tikang Lydia Field para hasuma testing hanon, Ati Pen pumida nagbabalita back to base. Da mga salamat Ati Pen na report updates tikang Technical Education and Skills Development Authority pinaagi ka na Dr. Waniwan iton aton Provincial Director iton TESDA Eastern Samar.
Bueno mga kasangkayan, ito natin na oras, mayroon na kita 25 minutos sa nakalabayhan alas 9 haaga. Nagaantabay kita no, hiton aktibidad nga tatambungan, yan na hiton aton Pangulo Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay pangungunahan niya iton paglunsad hiton trabaho at negosyo HSM Mall of Asia kun MOA. Di Pasay City nga ngani iyan ang mga oras nakaabot na hiya ngadto hadton venue ngadto ha MOA. Ini nga aktibidad amo in magkakatitirok dida iton mga key public-private stakeholders mga dadabihan para mapahiluag iton mga oportunidad ha trabaho ha mga komunidad ngan sugad man masuportaran iton upskilling and reskilling daman reskilling hiton aton mga micro, small and medium enterprises kon MSMEs nga na makahimo hin usang platform diin aton mga nagbibiling hin trabaho o ini nga mga job seekers amo in direkta nga makakakonektar ngadto hiton mga negosyo ngadto hiton mga panarabahoan. So yaada na aton pirahadton mga matambong nasabi nga katitiro paglunsad hiton trabaho at negosyo. At importante ini importante ini kay kagidadamo hiton aton mga waray trabaho, kagidadamo iton aton mga underemployed iton mga diri may ada nakakatrabaho nga hira pero diri naman haom hiton ira naman kwalifikasyon as in overqualified hira. So ini nga programa inda ko iton hibubuli kay nasaring man nga magkakamay-ada hin upskilling ngan reskilling kay sa daman damo iton mga bakante nga trabaho kaya la diri hiya nagmamatch nga da hiton panginahanglan nga da hiton kwalifikasyon hiton mga nagbibiling hiton trabaho. Alright, so yan ang mga oras ada na iton aton Pangulo Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Thank you, Trade and Industry Secretary, Secretary Chris Roque, who I was listening to Joey when he introduced her to say that she is one of the hardest working cabinet secretaries. We should amend that one of the hardest working people that I know. And also Go Negosyo founder, Joey Concepcion, another one of the hardest working people that I've ever met. And he is such an inspiration. Dahil kami sa trabahong ito, matagal na rin namin ginagawa ito na pinopromote natin mga MSMEs. But Joey has been doing this for decades. And it is clearly a labor of love for him. And we should be very grateful to have champions for MSMEs like Joey. The Pasay City Mayor, Mayor Emmy Calixto Rubiano, my fellow workers in government, our partners in the private sector, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang umaga sa inyong lahat. Masaya akong na makasama kayo ngayong araw upang ilunsad ang trabaho at negosyo. Marami sa mga kababayan natin na nagsimula sa maliit na pangarap, isang food cart sa kanto, isang pwesto sa basar, isang online store na pinapatakbo na nagsimula lamang sa kanilang mga bahay. Ngunit hindi madali ang pagsimula at pagpapalago ng isang negosyo. Maraming MSME ang nahaharap sa iba't ibang hamon, kakulangan ng puhunan, limitadong access sa mamimili, access to market, mabilis na pagbabago ng ekonomiya at ng teknolohiya. Kasabay nito, marami ring mga kababayan natin ang nahihirapang makahanap ng trabaho, lalo na yung mga tumutugma sa kanilang kakayahan at ang kanilang pinag-aralan. Kaya narito tayo ngayon upang magbigay sa MSMEs at mga kababayang naghahanap ng trabaho ng inspirasyon, suporta at pagkakataon. Today, we live in a very uncertain world. What many of us have studied and developed a decade or even just a couple of years ago are sometimes we find no longer relevant. Industries are being reshaped by digital technology and artificial intelligence or AI.
Traditional jobs are transforming. The skills that were once optional, now they are essential. Naniniwala ako, kayang makasabay naman ang mga Pilipino. Alam naman natin na sa kabila ng mga hamon, maabilidad at madiskarte ang ating mga kababayan. Marunong tayong maghanap ng paraan. Hindi natin sinusukuan ang problema kahit na ano ang hinaharap natin. Hindi hadlang ang makabagong mundo sa ating pag-unlad. Bagkus, gagamitin natin ito upang magtagumpay pa sa buhay. Panatilihin lang natin ang tiwala sa ating mga sarili. Huwag matakot sa teknolohiya. Pagbutihin ang ating mga kakayahan at samantalahin ang pagkakataon na dumadating sa atin. Tulad na lamang ng pagkakataong ibinibigay ngayong araw, ang trabaho at negosyo na programa ng Go Negosyo. Dito, may learning session kasama ang industry expert at thought leaders at magbabahagi ng kanilang kaalaman at karanasan sa larangan ng pagnenegosyo. May job fair na nag-uugnay sa ating mga kababayan at employer mula sa iba't ibang sektor. May mga one-stop shop pa na serbisyo na isinasagawa ngayon para magbigay ng pre-employment assistance at advisory service ang ilang ahensya ng gobyerno gaya ng DTI, ng TESDA, BIR at iba pa. Makakaasa po kayo na patuloy ang administrasyon na ito sa pagpapaunlad ng kasanayan ng ating mga kababayan. Ang pagpapalakas ng mga programang makakatulong sa bawat Pilipino na makahanap ng trabaho. Sa pamamagitan ng mas pinalakas na employment program, kabilang na ang skills training at business mentoring, mas napapalapit natin ang trabaho at pagkakataon sa ating mga mamamayan. Noong nakaraang taon, nakapagsagawa tayo ng mahigit 2,300 job fair sa buong bansa. Mula rito, higit 74,000 na job seeker ang kaagad na nakatanggap ng trabaho. Itong Enero lamang, 47 job fair na ang naisagawa natin at mula rito, mahigit 2,400 ang hired on the spot. Ibig sabihin, dito sa job fair pa lang, nakakuha na sila ng trabaho. Kasabay nito, pinapalawak din natin ang mga programa para sa reskilling, upskilling, at saka yung enterprise-based training ng ating mga manggagawa. Ibig sabihin, specialized training na po ito ang magtuturo ang mismo magiging employer ninyo. Para naman sa ating mga MSME, ginawa nating mas simple at mas mabilis ang serbisyo ng gobyerno. Sinisikap din natin na palawakin ang akses sa puhunan at patibayin ang mga programang tumutulong sa paglago ng kabuhayan. Yung pong binanggit ni Secretary Roque tungkol sa pagtulong sa pautang, patulong sa pag-job matching. Sa pamamagitan ng mga negosyo center, mas napapalapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga negosyante. Dito, maaari kayong mabigyan ng payo, magkaroon ng mentorship at makakuha ng tulong upang mapalapit ang inyong mga negosyo sa mamimili. Inaasahan natin na ang mga programang ito ang magbibigay ng dagdag na lakas sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Ang isang sari-sari store owner ay maaaring makapagpalawak ng negosyo sa pamamagitan ng itinatawag na e-commerce. Ang isang bagong graduate mula sa probinsya ay hindi na kailangan pang lumuwas sa Maynila upang magtrabaho, basta't may sapat na kasanayan at internet. We equip our people not only to survive, but to succeed in this changing world. Sa layuning ito ng pamahalaan, katuwang natin ang ating mga kaibigan at partners sa pribadong sektor. Through the advocacy of Go Negosyo, we promote a positive mindset towards business, not as a last resort, but as a strong complement to our collective role in nation building. Truly, we cannot diminish the role of the private sector
in helping the government address employment gaps, from identifying skills needed by industry to easing the path of doing business in our country. Kaya't hinihikayat ko po, kayong lahat dito, na pakinabangan ang learning session. Gamitin po ninyo ang kaalaman mula doon upang mapalakas pa ang kakayanan ninyo dito sa trabaho at negosyo. Because when we build skills, we build confidence. When we create jobs, we restore the dignity of our people. And when we strengthen our economic foundations, we build a stronger nation for tomorrow. Maraming salamat po. Mabuhay ang mga negosyante at manggagawang Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Amad to mga kasangkayan, ang mensahehan aton na Pangulo paglunsad negosyo at trabaho SM Mall of Asia iyan na nga adlaw. Kung habaga pangunahan ini haton na aton Pangulo dara kay ginlalauman nga magreresulta inihin na pangimpliyuhan dugang nga pangimpliyuhan ngan sugad man pag-upgrade hiton na mga skill hiton naton mga workers para mahaumhira nga diton mga gingkikinahanglan o in-demand nga trabaho hiton magkaiba-iba nga industriya. So mga paagi hiton aton gobyerno para iyon maka-create damo nga trabaho nga hinwara na aagian iton mga direkta iton aton mga nagbibiling hiton trabaho mahi-connect nga to diretso hiton mga kompanya nga nagkikinahanglanhin mga workers. Asya iton panuyo hiton naman nga proyekto hiton aton gobyerno programa launching mga job opportunities, mga livelihood training abrihan iyan na nga law. So asyagad bagahiya naman hiton trade fair at the same time. So, bueno, natin oras, mayada na kita 37 minutos sa nakalabayhan alas 9 aga. Aton na taramdan na sumatay istihanon. Ngan ano pa ba ito na aton latest nga mga balita, impormasyon, unahon talaanay, aton na bahin naman ito na mapaso nga urgyas iton Eastern Visayas Regional Athletic Association meet, para magkamayada kitahin update, kasumpay naman iton mga panhitabo, direkta naman tikang naman habaybay City. Kay nga nala iton hira buwas nga adlaw nga niya na giraog na hiton pipiradaman nga mga games. Diliwat iton iton artist ha ilarom hiton Valiant Hawks, nagdadasig daman hira nga damo na iton ira mga qualifier hapalarong pambansa. So aton daman iton kekilawan mga adto nga mga games. Yon. So finals na yan mga finals in mga iyas. Okay, kalawan talaan ay kalawan. Samtang nagulat naman kita, kay maplastar liwat kita haton mga balita, tikang naman haton na aton mga interns from Eastern Samar State University main campus. Sa naton mga estudyante, graduating students, Bachelor of Arts in Communication. Okay, so didihan ko kanina gin-mention agad nga ni adto na ranking adto na partial and official nga result tikang Department of Education Regional Field Office 8. So adi aton overall medal tally nala overall medal tally aton ormok amo talaga aton nangunguna just like aton mga naglabay nga mga tuig diri na talaga hera na paperdi. Imagine aton ira gold, as in gold pala, pero hakabugusan aton ira mga gold inabotin 267 na as of alas 7 kagabi March 5 267 nga medalya ngan maaram kamo
an gold nira inabot na 121. Tapos naman adto nasunod adto na late division nga may ada lanira 138 nga medalya. Imagine 267 nga medalya tapos ang nasunod 138 nga kundiin adton gold 39 di daton late division. So hataas iton distansya signon tanalati kang hiton leading division nga Ormoc Set division nga dahiton nasunod nga late division. Imagine ha gold la ha 121 iton Ormoc iton late 39. Masaring naman kamo ate an aton piraman. Sige aton borongan overall na inihiya ha pero partial and official result inihiya. Aton borongan may ada 6 na nga gold tapos sa tulo nga silver 6 nga bronze ngan ikanapulo ha ranking. Tapos ang Eastern Samar Division Valiant Hawks may ada duha pala didi pero damo na kaya an aton mga may dana nga ni kita mga palarong pambansa player bisan lati kang haabong to iton RTC may ada na upat pero diri pa man ini ata updated ada kita number 12 out of 13 division so dako pa iton angay naton da man i-improve kun iton aton kikitaan iton resulta hiton medal tally oo nga ni igindada sigya na hiton RTC hiton na local government hiton RTC kay may ada nira mga palarong pambansa players na nakasecure hin slot palarong pambansa adton pinchak silat outstanding performance adton mga atleta pinchak silat tikang habungtuhan na RTC didahin ni nga Evra Amit 2026 sa Baybay City. Imagine pera nga mga medalya aton ira nakuha tapos pera daman aton mga nag-qualify hapalarong pambansa pinagaton disiplina, skill nga determinasyon. Mga atleta hiton RTC nagdominar hin pera nga mga kategorya. Nga di kita hiton mga palarong pambansa qualifiers. May ada nira upat upat dida lahiton pinchak silat ha class B gold nakuha ni Mark Jan Cuna. So palaro qualifier gold gihapon na nakuha ni Jimuel Yulas and class C. Class D gold gihapon nasikmit ni John River Calix Noguet palarong pambansa qualifier ngan class E category na sikmit liwat ni Erwin Paharis adton gold. Baat talaga mga didtuon nga mga apelyido mga Yulas, mga Noguet, Paharis ngan Cuna. Nga aside from that may adaliwat nira mga silver tapos didihaton ganda John River Calix Noguet nga hinkiyan Kiven Colongon gold. Harigo naman I don't know kung para ini daman hiton kasi may ada naman mga nagcha-champion pero diri nadadara diri upod hiton na palaro may ada lang mga klase ton games. So, congratulations hadto na mga medalist ikang habung to hiton RTC. Igindada sigiton local government unit. Ato ni ira naman mga atleta. Makuri kaya iton pakakakuha hiton medalya. How much more iton gold. Nga asya ito nagiging passport, asya ito nagiging ticket para naman hapalarong pambansa nga ginlo-look forward iton hit nga tanan nga atleta. Obos iton dream hiton aton mga student athletes hiton Department of Education nga makatamak nga da hiton palarong pambansa. Maka-advance nga tutubtob hiton national nga sporting event hiton Department of Education. Ngan aadi naman, natin nakuha nga impormasyon, Adton mga mag-uuyas siya na. Mag-uuyas siya na para ton championship basketball secondary boys Valiant Hawks. Iton Eastern Samar Division. Yan na ini nga. Uy, alas 9:30, ibig sabihin nagtikang na Habaybay National High School Gym. Tapos basketball secondary girls, alas 9:30 gihapon versus Tacloban.
Ini naman nga secondary boys nga basketball kontra inihira hiton na powerhouse nga Ormoc City Division. Ano? So sana hikita iton makasikmit didahin nga finals. Hikita iton mag-champion. Mga produkto ngayon ini iton na basketball team hiton na Valiant Hawks, mga produkto hiton ESVL. Eastern Summer Basketball and Volleyball League. Mga players ito hira dadaso nahahasa talaga hira. Tapos battle for third naman para hiton bronze Borongan ngahin Maasin City. Uyason daman yan ang adlaw. Parihas gihapon mga player daman ini hiton ESBVL. Dinhi naman ha aton probinsya ini nga mga atleta nga na-shine ha Ivra Amit 2026 dito Baybay City. So asya initon aton nasasagap nga impormasyon may ada hisumpay hiton na nagpapadayon. Nga Eastern Visayas Regional Athletic Association meet, So, yan adaman mag-uuyas. Iton kuan naman, Golden Sunrise Warriors. Ala, kanan kuan ini nga game. Borongan Futsal Team. Para ito ni Era Ultimate Game, para ito ni Ivraa. Midal. Yan nga alas 10 naman haaga, no? So, amo ini ito na aton naman pag papamulatan nga resulta. Hawusyo naman Juan Carlos Biliray, hiton na Borongan City Division, nagdagdaman hiyahan medal nga bronze sa Wosho Secondary Boys. Nga naadiliwat may ada ko naman di curious may ada aktibidad iton Eastern Samar National Comprehensive High School. May danira sinisri nga pinning of ranks na pinning of basta may ada nira pinning, first pinning and candle lighting ceremony. Para iton mga senior high, may ada ganyan. At iton mga masulod ba inya senior high? Waray kita makakuha impormasyon ESNCHS iton aton aram ini nga mga pinning and candle lighting ceremony didila ini hiton na college para to aton mga college students, mga medical students nakuhain medical courses pero kapag kayo na may ada pinning yan candle lighting ceremony para aton mga senior high school students Eastern Samar National Comprehensive High School ang bongga. Basta rin hiton post ni Sir Melvin Vincent Colongon. Iton ESNCHS. So siguro unina initon kalap. Kauupay naman la. As in siyahan ini nga ginbubuhat. Nga bubuhatan hiton DepEd didiha ESNCHS. Pinning. May ada ba nira mga pin? So, ibig sabihin may ada nira pin tapos candle lighting ceremony. Sige, ito natin hinina saring paman. Kung inihiya, common inihiya, dadahiton mga medical students. Pero bisan nga ni, ito natin mga na OJT naman. Ito magkaiba nga mga kurso nagkakamay-ada na ito nira pinning ceremony. Ito nira nga nga mga nameplates. Sige ba na mga kasangkayan na natin na oras, may ada nalakita 11 minutos ug sa mag-alas G sa aton na taramdan na sumatay istihanon ngan aton napapasadahan ito na mga balita pinaagi aton na aton na mga Bachelor of Arts and Communication interns from Eastern Samar State University main campus. Ini di local news o unahan. Sige. Alright. Naorila ko naori. Pero di pa din. Kaya pa. Habol nakahabol. Sige, para ito na aton mga balita. Iyan na. Looking forward kay hapon kita kung ano itong dara nga mga impormasyon. Tikang naman ito na aton mga interns from Eastern Samar
State University. Alright, siyahan nga di kita hiton balita lokal. SSC ISO main binulig han 3rd Regional Student Leadership Summit ngan conference. An detalyihan report tikang kan Ivan Lavado. Alright, ada naton teaser. Uy. Alright. Makaisa pa. Okay. Uy, kay ano nga nagtikang kadada? Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpartisipa ang Supreme Student Council SSC and ISO Main Campus sa 3rd Regional Student Leadership Summit and Conference nga ginorganisar ang Philippine Association of Practitioners of Student Affairs and Services Incorporated o PAPSAS han Region 8 Eastern Visayas nga ginbuhat ha Summit Hotel, Tacloban City. Ang summit gin-feature mga keynote address ni Tikangkana Dr. Maximo C. Alhibe, Regional Director han Commission on Higher Education o CHED Region 8. Kaupod liwat ang delegasyon han SU hi Mr. Philip Raymond B. Bote, Dean han Student Service and Alumni Affairs. Nagpartisipar han SU Main Campus sira SSC President Ms. Kyla May T. Bakilod, ng SSC Secretary Mr. Samuel A. Ablay Jr. nga natambong na conference upod ang iba pang mga student leaders tikang han bugos nga rehiyon agod makakuha hin mga ideya magbahin hin mga eksperyensya ngan labi pa nga mapakusog anira paningkamot ha pagserbisyo ha estudyantes. Para Sumat Estehanon, Ivan Lavado, nagbabalita. Da mga salamat ang report, Ivan, ngan usa pa nga local news, Burublag na tulan hintaw nakitaan ha parte han San Julian, Eastern Samar. Ang balita tikang kan Alexis Balotabot. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakakarawat hintawagan San Julian Municipal Police Station tikang hanusang residente nga nagsumat mahiunong han iyang nakitaan nga mga nagsarang nga lawas ngan tulan hintaw usang nga lugar nga dapit han kababtuan ha Barangay 1 Poblasyon Hanbungto han San Julian niyan han Marso 3, 2026 han alas 8:10 han gabi. Kahuman nakarawat nga nakumpirmar ang sumat, diretsyo nakipagkooperar ang mga tauhan han skin of the crime operative forensic unit. Mag-ugropod pagkadto ang mga opisyalis han pulisya ngan ang grupo han suko halugar kundiin nakitaan ang lawas ngan tulan han tawo. Anya tanan nga nakuha nga mga tulan inin ginhirutan han pagkolekta han tama nga pagdokumento ngan gindaraha igpasuri han forensic para mahibaruan kun kan kanay init lawas nga nawawarangan kun anoan naging kausan ikinamatay. Hapag kaya na naghuhulat pahin mga pulisya ngan opisyalis han resultahan pag-usisa ngan ipapahibaro nalaan iba pa nga mga impormasyon kung magkamay-ada na kumpirmado nga opisyalis nga detalye han abilable. Para Sumat Istihanon, Alexis Balotabot, nagbabalita. Damo nga salamat ang report, Alexis Balotabot. Ngato naman kita ha national news, iba-iba nga estratehiya para maibanan aton inflation o ipiktuhan inflation, hatubangan han posible oil crisis, ginpiho han dipdev. Ang detalyihan report, balik kita kan Ivan Lavado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Andaman gobyerno pagpatuman hin iba-iba nga estratehiya base maiba na epekto han inflation. Iniin habot nga han kabaraka ang posible nga krisis sa petrolyo tungod sa mo ka Middle East. Sumalakan Department of Economy, Planning and Development DepDev Secretary Arsenio Balisacan, lakip ang mga ginandam nga estratehiya han gobyerno ang pagsuspender han excess tax halana kung lumapos sa $80 ang kada barilis ng krudo. Ginaghatliwat ni Secretary Balisacan ang mga pribado nga sektor nga magpatuman in flexible working arrangements ngan paggamit in shuttle service o carpooling base makatipid. Para naman ha long-term nga solusyon, nagsaring Balisacan nga posible mag-iban hin demand para ha imported nga oil, pinaagihan paghataghin insentibo para ha renewable energy ngan pagpaupay han active transport. Igin doon pa ni Balisacan nga manageable pa ang presyon baligya.
basar ha naitala nga inflation rate ha Pebrero nga ada lagi ha target nga 2.4%. Para Sumat Estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Haluyo naman nga bahin na Presidente Marcos Jr. ginusisa ang 4-day work week pa darahan krisis sa enerhiya. Ang detalyihan report ikan kan Alexis Balutabot. Radyo Pilipinas Report. Ginusisa ni President Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad nga pagpatuman han 4-day work week hanasod para hiniha sitwasyon nga nagtikaura-ura nga tensyon ha Middle East nga nakakaperwisyo para hit supply ngan presyo hitlana. Katuyuanan hini nga maibanan ang konsumo han enerhiya pati an pasanon han mga katawhan ngan negosyante. Hapag kaya na, waray pa pormal nga ginsisiring han gabinete pero andam na ang presidente nga usisahon an nigimamando. Igingimamando naman han senador nga Sherwin Gatchalian in sit up og pagpapaluwag han work from home para maging hayahay ang kinabuhi han mga trabahante ngan maibanan an ira mga konsumo. May adadaman CSC Memorandum Circular Number 6 Series of 2022 nga magpapahibaro ha flexible work arrangement para han mga empleyado han gobyerno. Hapag kaya na, iginuhulat pa han publiko ang kadugangan nga detalye kung may papatuman ini ha mga pribadong sektor ngan lokal nga gobyerno. Para Sumat Istihanon, Alexis Balutabot nagbabalita. Da mga salamat ang report, Alexis. Nga na naton oras, may ada nala kita 4 minutos ug sa mag alas 10 sa aga. Katuon ta naman aton na mga balita international. Pira nga mga stranded nga pasahero ha Middle East nakauli na nga niya Pilipinas. Balikan tahi Ivan Lavado para han report. Radyo Pilipinas Report. Naibanan na ang mga stranded nga pasahero sa Middle East. Darahan ginorganisar nga mga chartered flights ng mga gobyerno nga airlines. Ginukot-yakot nga mga pasahero nakauli na iratag sa tagsa nga nasod sa kahin mga commercial flights dito UAE. Pero makuri lagi hapan sitwasyon, darait samok, rason kung kaya no diri tuhayat schedule it mga flights. Nagburobligan pera nga mga nasod para makuuli ng hintalwas ang ira mga pasahero hapamaagihin na emergency flights. Han Huybes, nagsiring ang gobyerno han New Zealand nga nagtuturoy hirahin iba nga pamaagi labot lahan commercial flights para makabalik ang mga citizens. As part of preparing for all contingencies, we are pre-deploying New Zealand consular staff and 2 Defence Force planes to the region, so that they can be ready when conditions allow to assist with any civilian evacuation operations. Sumalakan Foreign Minister Winston Peters. Samtang, ang mga Canadian national naman iginsakayhin bus tipakadtuha Egypt para dito sumakahin eroplano. Ang pira naman yung mga nasod sa Europa, sugad ang France, Germany, and Czech Republic, nagtikang na pag-schedulein mga flights para hanira mga citizens. Para Sumat Estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Da mga salamat ang report, Ivan. Ngan samtang haluyo naman nga bahin. Sugadhin mahuyo nga pato. Mga Amerikano nga na-trap sa Middle East, iginpahayag ang ira kasakit. Aadi ang report ni Alexis Balutabot. Radyo Pilipinas Report. Gupong na ang mga Amerikano nga nahunong sa Middle East samtang natikagrabe ang samok nga naging kausahin sobra nga kasakit. Samtang nagpupursige ang administrasyon Trump nga maiuli hirahit ira tagsa-tagsa nga panimalay. Damo haira ang nareklamo hakawaraan tuhay nga impormasyon ngan kasayuran hit ira pagbaya para hit ira kataluwasan. Nagsiring ang pira nga sugad nala hirahit mahuyo nga pato o sitting duck nga masayon la maperdi nga wara mahimo samtang naguhulat hirahin bulig. Hapag kaya na nagsiring ang administrasyon pasigi hira na araw himbulig ha mga lokal nga otoridad para hitaluwas nga pagbalhin nga nahangyo hira nga mapadagmit unta ang plano para hadton pag-evacuate han mga apektado. Para Sumat Istihanon, Alexis Balutabot nagbabalita.
Mga salamat ang report Alexis nga mga kasangkayan nga to naman kita ha showbiz news Shahan Iman Basco sa Pacquiao endorser na hit I Am Worldwide katapos magdaog hanlaban habuhol. Aadi ang report ni Ivan Lavado. Radyo Pilipinas. Report. Kinuha nga endorser ang anak kang pambansang kamao nga hi Eman Basco sa Pacquiao han I Am Worldwide kauman niya pagdaog kontra han Indonesian boxer nga hi Reynold Condimang han February 28. Mahinumduman nga na TKO ni Eman na niya kontrahan na 4th round kundi nagkulaw da mahi Jillian Ward or hi Jinky 2.0 kung si Panira. An I Am Worldwide naghatag statement nga han ira pagkuha nga ambassador kan Eman Basco sa Pacquiao. I Am Worldwide does not simply support promising athletes. We invest in their future. Eman embodies the discipline, humility, and relentless mindset required to succeed at the highest level. Hapag kaya na may nahita billboard dito ha SM nga ha EDSA ni Eman Pacquiao kaupod hi Piolo Pascual. Para Showbiz Balita, Ivan Lavado, an iyo kachika. Mga salamat ang report, Ivan. Nga to naman kita sports news. Philippine Sports Commission ng PTA ginatikangan na adton pagtuko the National Taekwondo Center. Aadi ang report ni Alexis Balutabot. Radyo Pilipinas. Report. Pinangunahan ng PSC Chairman Patrick Gregorio ang groundbreaking ceremony para habag-o nga National Taekwondo Center nga ipapahimo ha dati nga PSC Bowling Center Rizal Memorial Sport Complex. Binisita ang Philippine Taekwondo Association President nga hi Rafael Alunan III nga opisyal han PSC ngan PTA ngan sugad liwat kan Grandmaster Hong Song Chong nga amay han Pilipinas Taekwondo. Nagsiring hi Gregorio ang sentro in mapigin bingyo hin international nga pauyas ngan maghahatag hin mas damo pa nga oportunidad para hit mga atleta. Nagpasalamat hi Alunan ha supportar han PSC ngan nagpromise nga padayon pakukusgon han PTA ang grassroots program ngan maghihimo hin mga kampyon. Nagsiring daman hiya nga ang daan nga bowling center in magiging orokyan hit mga nagdaog nga nagpapasigi ang taekwondo nga tradisyon. Ang pasilidad nga himuon han 1,131 square meter nga tuna ngan may ada upat nga ngahaw nga international ngan kadamo nga magkurulaw in naabot hin 850 katawo. Ang PSC ngan PTA in nagboroblig para magpundo hini ngan ang plano nga makumpleto ini antis mahuman ang tuig. Tikang hadtohan pamumuno ni Gregorio iging patuman ini han PSC nga mag-upgrade han pasilidad nga para han mga atleta. Kaupod ang Strength and Conditioning Center, Sport Museum ngan pagbabaguhin porma hini nga RMCAC para sumat istihanon. Alexis Balotabot nagbabalita. Mga salamat Alexis sa ton imo report ngan katapusan nga balita tikang ito na aton interns showbiz news lagi hapon this time Princess Ponzalan igin istorya ni life as a nurse ha Amerika. Aadi ang report ni Ivan Lavado. Radyo Pilipinas. Report. Usa na nga full-fledged nurse sa Amerika ang veteranong actress nga hi Princess Ponzalan nga nagtatrabaho yan na Los Angeles Medical Center usa nga pinakadakong ospital ha United States. So parang baliktad tiya kay dinhi actor hiya parang hiyat ginsiserbisyohan hit mga tawo. Dito naman na America nurse hiya parang nagsiserbisyo hit mga tawo. Kung siniya interview ni Lochi Cruz Valdez sa ika-26 ng Pebrero nga niya YouTube makukulawan. Hindi ko nga inambisyon na mag-Amerika kasi ang akala ko talaga sa buong buhay ko tumanda na ako sa Pilipinas. May nanumduman nga hi Princess inging kasalhin sa nga American national nga hi Jason Field. So da mga rason kung kaya siguro hiya adto ha Amerika. So kaya naman nurse gimpakian ha iya didto. Aminado hi Princess nga may 180 degree turn ani kinabuhi. Ang una ko kareyag niya mag-psychiatry. Pero kung sing pa niya asawa, may naman kuno niya edad.
kaya nag-nursing hiya. Nga nahuman naman hiya after 6 years. And very lucky naman hiya nga first taker layan board exam. Pinakiana naman niya life as a nurse. Hayan, so gaya nga, hindi madali. Kasi minsan din, maraming mga bagay na kailangan mong gawin bilang nurse na hindi ginagawa ng normal na tao. Marami kang nakikita at naaamoy na mga bagay na hindi kaya ng ibang tao. Pinakiana naman kung ano ko noon, edge, hit a Filipino nurse. Kaya syempre, diba, Filipino, parang it mga nurse natin na siya gadit damo ng ibang bansa. Nasuga na mahiya nga, iba ko nung kasi nga mga sincerity yan yung answer, sincerity siya kunit edge kahit iba ko no kasi kahit mga customer nag-iisog iba naman nagkikinilawla so kahit kailangan ko nun yan ako namamati or sama niya parang good listener na-inherit daw niya kaniya nanay. I think natutunan ko dahil nga sa nanay ko natuto akong makinig. Ewan ko, parang gift ko yata. Kahit yung mga strangers, komportable silang sabihin sa akin yung pinakasekreto nila sa buhay, sabi ni Princess. Pinakiana naman iya kung paano niya nakakayat stress kay di malagit hiya masayon niya trabaho nurse. Siniring naman hiya nga pananampalataya. Naghadag naman yung advice parahan mga kareng maging nurse sa US. Sige nga, maraming iba't ibang klaseng personalities at kultura na haharapin. So racism is a big deal here. So kailangan bukas ang isipan mo para tanggapin ang iba't ibang klaseng kultura at marunong ka dapat makisama sa iba't ibang klaseng kultura. Para Showbiz Balita, Ivan Lavado, an iyo, Kachika. Damo nga salamat Ivan aton imo report. Hi Princess Ponzalan, aniya kasikatan didahan year 1980s to 90s. So waray pa kamo ada pagplapano at that time. Mga sikat iton hiya sa iton hiya aton mga sikat nga mga actresses tapos paborito ito nga kontrabida. Kontrabida. Ito niya role. Tapos siya naman ito maupay kay para hit aton mga artista no diri man hangatanan nga oras na sikat hira. So dapat may ada ka naman talaga fallback nga magiging mo magiging profesyon, magiging pagkakaalbalahan, magiging source of income pag-abot hiton panahon kay diri man permi sikat iton aton mga artista. Alright, pero sa ito niya ton pinakamagkarit nga mga artista hiton nga mga dekada 80s and 90s. Alright. So da mga salamat aton yung partisipasyon Ivan Lavado nga nasugad man Alexis Balutabot an aton mga Bachelor of Arts and Communication interns from Eastern Samar State University Main Campus. So bueno, mga kasangkayan din kita nagtatapos sa panbiyernes nga edisyon taramdan sumat istihanon March 6, 2026 nga nangaran hito na amon Station Manager at Ruth Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel, Bobe Robin, Chief Tech Joy Policarpio, aton ka-partner Engineer RV De Dios nga nagpapasalamat liwat kita kan Ati Pen haton iya report nakaulsa aton Provincial Director Hantesda hi Dr. Waniwan. So ini naman ni Daisy Lalosa Bilizar nasa ring damo nga salamat inyo pakigusa maupay nga aga and happy weekend na everyone. God bless. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Medyo at maraming bahay bato